Isa pong muling mapagpalang pagbati ang aking pinapabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, at tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon at tayo muling pinaabot sa ganitong pagkakataon. Do tayo po hiwa-hiwalay physically, pero ang ating pong mga puso't isipan ay magkakaisa, nagkakasama upang magbigay ng pinakamataas na pagluwalhati, pagsamba sa ating Panginoon. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay mananalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos. Humihingi po kami ng inyong patnugot at inyong pong pahintulot na muli kaming makapaglingkod sa inyo. At tanggapin po muli ang aming gagawing paglilingkod at pagsamba sa pamagitan ng patuloy niyong pagtingin sa katwiran ng aming Panginoong Kristo. Patuloy na gabayan ng aming mga kaisipan, magliwanag, at matunghayan namin ang katotohanan. Higit sa lahat, ang mga matutuklasan ay amin po nawang maisa kabuhayan. Maraming salamat po. Tininig niyo ang dalangin at tinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Kristo na siya namin tagapagligtas. Amen. O ayan, muli po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At salamat po sa mga nag-share ng ating program. By the way po, mamaya po ako'y mag-ano po pala, no? Sa pag-umpisa po ng ating leksyon, hihingi na po agad ako ng pangunawa. Naalala nyo po, last November, ito po, no? Naalala nyo po, last November ay namatay po yung tito ko. Yung kasagsagan ng Bagyong Ulysses. Tapos, wala pang isang buwan, 2 weeks, after 2 weeks lang halos, namatay naman yung pinsan ko na anak po ng tito ko na yon na namatay. So, ang pinakakamag-anak talaga namin, yung asawang babae, yung tita Nori. So, yun ang kapatid ng tatay ko. So, tingnan po, namatay ng November yung tito, yung asawa ng tita namin. Tapos, biglang namatayan ng anak po ng tita namin. At yung tita po namin na yon na talagang hirap na rin yung kalooban, may sakit, ay siya naman pong patay ngayon. So, last night po ng kanyang wake o burol ngayon, mga kapatid. Pagkatapos lang po ng program, ay tatakbo na po ang inyong lingkod doon sa burol po. Kaya kung hindi man tayo makapag-shoutout mamaya, ay sana po iunawain nyo na lang sapagkat ulitin ko po, namatay ang tito ko November, namatay yung first cousin ko mula pang 2 weeks, at pagkatapos noon ay eto na ngayon yung tiyahin ko, siya na namang patay. So wala November, January, wala pa pong 2 buwan ay 3 sa aming kamag-anak ang namayapa, mga kapatid. But anyway, ay kailangan nating mag-move on at pasalamatan pa rin ang Panginoon sa patuloy niyang ginagawang patnubay at pag-iingat sa bawat isa. Okay? So, tayo po ngayon ay papasok na sa ating leksyon. By the way, salamat po pala sa mga nagsishare, ha? Salamat sa mga nagsishare. At bahala na po ang Panginoon na gumanti sa inyo. Sister Delma Belo Rosario, thank you so much. Sister Delma, alam nyo po na nawala yung ating dalawang Facebook, sinusubukan kong i-add kayo sa Facebook bilang friend, hindi po ma-i-add. Siguro naka-private po kayo, kaya kayo na lang ang mag-add sa akin. Sir Delma, kasi nawala nga po yung dalawang account natin, ha? I-add nyo na lang po ako. Okay? So, eto na po. Punta na po tayo sa ating leksyon ngayon. Ang pamagat po ng ating leksyon ngayong araw na ito, kahapon ay nothing to fear when we fear God Himself. O, napakaganda, no? Wala tayong dapat ikatakot. Lalo na kung tayo po ay may respeto, may pagmamahal, may paggalang sa ating Panginoon. Okay. So, gloom of the ungrateful living dead. Opo, ito yung buhay. Nakita natin po sa record. Buhay o record ng buhay ni Haring Ahaz bago pa siya mamatay, at maging ang kalagayan ng bansang Huda. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo kahapon, corporately and individually speaking, kapag talaga ang tao ay malayo at hindi ginaganap ang kalooban ng Panginoon,
talagang magulo o magiging malungkot o magiging masaklap ang buhay, at kung hindi magbabago ay talagang nakita po natin malamang katulad po ng ating pag-uusapan ngayong gabi, ganito rin ang abuti natin nung naging karanasan ni Haring Ahaz o Ahaz. Okay? So, Isaiah chapter 8, 16 to 22. Sabi dito, basahin daw po yung talata, what is it talking about? What has this to do with King Ahaz? And summarize the idea. Basahin na lang po natin. Ano po? So, daw po ang kinalaman nitong mga talatang ito sa buhay ni po, sa buhay ni Haring Ahaz. At of course, huwag natin kakalimutan yung application nito, laging hindi lang to kay Haring Ahaz, kundi sa ating mga nag-aangkin na tayo po ay tagasunod ng Panginoon. 16 to 22, Isaiah chapter 8. Ito po ang ating mababasa. Ingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito para sa aking mga alagad. Maghihintay ako kay Yahweh na tumalikod sa sambahayan ni Jacob. At sa kanya ako aasa. At ang mga anak na kaloob sa akin ni Yahweh ay palatandaan at sagisag sa Israel mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, na naninirahan sa bundok ng Sion. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula, hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral at tagubili ng Diyos. Huwag kayong sasangguni, kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu, ipapahamak lang kayo ng mga iyon. So ito po ang mga talatang nabanggit na dapat nating basahin. Isaiah chapter 8, 16 to 22, at titingnan po natin kung ano yung mga aral na ating makukuha dito. Pero, ang sabi po ng ating pag-aaral sa gabing ito, Ahaz was deeply involved in pagan religion. Po, si Haring Ahaz ay malalim na yung pagkaugat saan sa pakiki-involve, saan sa mga relihiyong o paniniwalang o practice ng mga paganong bansa na nakapalibot sa kanila. At kung ating papansinin, yun nga lang pong ginawa niya. Tingnan po natin. Ito nga lang po uling nasa 2 Chronicles chapter 28 verses 2 to 4, titingnan po natin, Ikalawang Kronika, kapitulo 28. Okay? Ikalawang Kronika, kapitulo 28. Okay? Mga talatang 2 hanggang 4. Ano po ang sinasabi diyan? Ito po. Sabi po ay ganito. Sa halip, sinundan niya ang mga halimbawa ng mga naging hari sa Israel. Nagpagawa siya ng mga metal na rebulto ni Baal. Nagsunog siya ng insenso at nag-alay ng mga handog na susunugin sa libes ng Henom. Inihandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon tulad ng mga karumaldumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang Israel sa lupain. Naghandog siya at nagsunog ng mga insenso sa mga dambanang pagano, sa mga burol at sa mga bawat lilim ng mga punong kahoy. So dito nakita po natin kung gaano ka deeply involved. Sino po? Si Haring Ahaz o Haring Ahaz, saan po? Sa practice o paniniwalang pagano. At marami pa pong talata. Ituloy na lang daw po natin. Maging sa chapter 28 po ulit, 23 to 25. Sabi dito, which was heavily interconnected with the occult. Tama po, yung practice na yun ay practice talaga na mga kulto Ayan po ay makikita po natin dito po sa chapter 32 verse 17. Okay? Chapter 32 verse 17. Maganda po sigurong basahin natin aklat ng Deuteronomio. Kapitulo 32, talatang
17. Excuse me po. Ano po ang sinasabi ng 17:32 ng Deuteronomio? Sabi rito, naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating ang mga Diyos na bago na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. So nakita po natin, ano po? So naghahandog ng ano? Naghahandog sila ng mga hain. Saan? Kanino? Sa mga demonyo. Sa mga Diyos-Diyosan. Okay? So ito ano po? Trabaho talaga ito ng ano po? Ito ay trabaho ng mga taong sabihin na natin kulto o occult o iba yung ano po, iba yung kinikilalang Diyos, hindi yung Diyos ng langit at ng lupa. Okay? So, sa papatuloy, yan sabi dito, various aspects of modern witchcraft have striking parallels in ancient Near Eastern rituals as witnessed by ancient writing outside the Bible. Indeed, dito, even many of today's New Age practices are simply contemporary manifestation of these ancient occult practices. Oh, so yung mga nakikita daw po nating mga witchcraft na ginagawa ngayon. Opo, marami pong nagpa-practice ngayon yan. Dito sa Pilipinas, meron din pong mga lugar na kilala sa ganyan. Ano ho? Ha? So, hindi na ako magbabanggit ng lugar, baka sabihin naman ay, pero yung ibang mga lugar nga napuntahan ko na eh, di ba? O, ayan, halos katapat lang ng Negros. Alam na siguro no, may mga ganun. Pero yun naman ang pagkano talaga sa kanila. Hindi ko na lang babanggitin ng diretsyan. Pero yun po ang pag sinabi, doon sila galing. Dalawa ang kumbaga signature ng mga taong galing doon. Kung hindi magagaling na kapitan ng barko, mga mangkukulam, mambabarang, mga ganun po. Hindi ko na babanggitin directly ang lugar ha. Pero malapit sila sa Negros. Di ba? Dati naman, pag sinabi mo naman, di ba? Pag sinabi mo namang kapis, naku, alam nyo na kung ano ang, di ba? Pag sinabi nyo kapis, alam nyo na kung anong meron, di ba? Oh. Tapos, pag sinabi mong antike, naku, oh, di ba? Hindi na natin babanggitin, alam nyo na kung saan sila kilala, di po ba, mga kapatid? Bakit kaya sila na bakit kaya na naging trademark ko signature nila yan, signature ng kanilang lugar yung ganun. Mga kapatid. At again, gusto ko lang patunayan na hanggang sa ngayon ay talagang may mga ganyan. Di po ba? At ako po, mula pagkabata, okay, elementary, hanggang pa high school, nagiging witness po ako niyan. Kaya ako po, mga kapatid, kung tatanungin nyo po ako yung mga aswa-aswang, niniwala po ako dyan. Kasi eyewitness po ako. Eyewitness po ako. Ang nanay ko ay eyewitness, ang lola ko ay eyewitness, ako mismo eyewitness. Ano po? Marami po akong kwento dyan. O sige, isang kwento lang. Alala ko po sa Bulan Sorsogon ito nangyari. Ang bahay no ng lola ko ay 2 palapag. Tuwing kabilugan ng buwan. Kasi ang lola ko po ay matapang yun, yung nanay ng nanay ko. Yung lola ko sa mother side. Ang kapatid, tuwing kabilugan ng buwan. Kakahul yung aso kasi mayaman dati yung lola ko, mga kapatid, no. Malaki yung tindahan nila. Yung tindahan nila nasa baba pero natutulog kami sa second floor. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi sinasaraduhan ng lola ko ang bintana. At pag mga madaling araw kakahul ang aso, gigisingin kami ng aming lola. At pag dudungawin kami sa bintana, mga kapatid, sa totoo lang, meron talaga kami na ang bilis lumakad. Hindi hindi sumasayad yung paa sa lupa. Hindi sumasayad ang paa sa lupa. Kaya mga yan, hindi po kwentong barbero yan. Hindi po kwentong barbero yan. Mga totoo po yan, totoo po yan. Ako po ay saksing buhay. Kwentahan ko pa kayo, yung mismong uncle ko, kapatid ng mother ko. Yun po, doon din sa Bulan Sorsogon. Ano po sila nun? Grade 4 yung uncle ko nun . 9 na taon yata, 10 taon ng uncle ko. Umattend sila ng sayawan, mga kapatid, umattend sila ng sayawan. Ito, mga totoong pangyayari ito, ha. Baka sabihin nyo, noon lang ito. Hanggang sa modernong panahon natin. Umattend sila ng sayawan. Nakatulog sila. 4 silang magbarkadahan. Mga, elementary, grade 4, grade 5 sila.
So, madaling salita, bago sila umuwi ng bahay, hindi naman kalayuan doon yung sayawan sa bahay nga ng binabanggit ko, bahay ng lola ko na dalawang palapag. Eh, medyo pupunas-punas pa po sila ng kanilang muta sa mata. Dahil nung magising sila, wala nang, tapos na yung sayawan. Umpisa, nakakita po sila ng baboy na pabaliktad ang lakad. Sa halip na una yung mukha, puwet ang nauuna. Ganun po mga kapatid, totoo po ito. Hindi ito kwentong barbero. Habang palapit sa kanila, alam niyo yung baboy, naging aso. At yung aso, nung malapit na sa kanila, naging tao. Takbuhan na sila. Mabuti na nga lang yung lola ko. Sabi ko nga po sa inyo, mayaman pa noon. Mayaman pa noon. Maraming alagang aso. Nung naging tao na yung una, baboy, naging aso, naging tao. Sinugod ngayon ng mga asong alaga ng lola ko yung tao na yun. So nakatakbo papunta ng doon sa bahay na sinasay, nakatakbo papuntang taas ang tiyuhin ko na nakatulog dahil sa panunood ng tawag sa amin baraylihan o sayawan sa, alam niyo yon, yung mga sayawan sa ano po. Oh. Ayan, nanonood si Tita Grace na agmalit, malamang makakapagtistigo na may aswang kahit sa matnog. Di ba, Ate Grace? Diba, kahit sa matnog, totoo po yung mga ano yan. Hindi yan kwentong barbero, talagang totoo yan. So, again, sinasabi ko lang po na itong mga ganito ay nagpapatunay lang na totoo, alin po, totoo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Actually, mga kapatid, may babasahin tayo. Dito rin, dadaanan natin sa ating pag-aaral. Ituloy lang muna natin. Ano po? Isaiah's description of despair resulting from reliance on spirits other than the Lord. Pansinin niyo po, dito makikita natin na yung mga taong hindi nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Kung kanino na tuloy kumukonsulta. Naalala niyo po si Haring Saul? Naalala niyo po yung Haring Saul? Di ba? Dahil di na siya pinapakinggan ng Panginoon sa tigas ng ulo niya. Kanino na kumonsulta? Di ba? Doon sa babae sa Endor na kumukonsulta sa masasamang espiritu. Di po ba? Si Auntie Grace sumagot na, marami sa matnog. Okay. So, kaya ayan. At dito, magpapatuloy, yan po ay tamang-tama kanino? Tamang-tama kanino? Kay Haring Ahaz. O kay Haring Ahaz. Yan po yung magbasa natin, 2 Chronicle chapter 28, 22-23. Sa dito, Isaiah refers to people becoming enraged and cursing their king. This would warn Ahaz that because he lead the people into occult, they would curse him. Totoo naman, kasi unahan niya yung bayan niya, di ba? Ano mangyayari kung ang hari mo ay ganitong practice? Ano po? Doon hindi naman lahat nga hindi lahat ng mga kababayan niya yung umaayon sa kanya. Kasi nagagalit nga rin, At sinusumpa rin siya. Okay? At dahil nga doon, masabi na natin yung masabi natin disgusted at hindi rin natuwa ang mga Hudyo sa kaharian ng Huda. Sabi po dito sa ating pag-aaral, in fact, Ahaz died, an exception was made regarding his burial due to lack of respect for him. Tingnan niyo po, nang mamatay si Haring Ahaz, ay naging kakaiba yung kanyang libing. Mga kapatid. They did not bring him into the tombs of the kings of Israel. Hindi siya dinala sa libingan ng mga hari. Pinunta siya doon sa Jerusalem. Yan po yung mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 28 verse 27. Ito na, mga kapatid. Basahin itong talata. Leviticus 20:27 at Deuteronomy 18 hanggang 14. Ang sabi po, ano ang binabanggit ng mga talatang ito patungkol sa mga occult o mga masasamang gawain? Patungkol saan po? Masasamang practice patungkol sa pagkukonsulta sa mga masasamang espiritu. Tingnan po natin
Leviticus 20:27 at Deuteronomy chapter 18, 9 to 14. Of course, unahin po natin ang Leviticus. Okay? Leviticus chapter 20 verse 27. Ang sabi po ay ganito. Sino mang kumakausap sa espiritu ng mga patay o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa kamatayan. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. So noon pa pala talaga, mga giliw kong kapatid, no? Noon pa pala talaga ay hate na ng Panginoon ang ganitong practice. Okay? At kung pupunta na nga po natin ang aklat ng Deuteronomy chapter 32. Simulan natin. Deuteronomy chapter 18 verses 9 to 14. Ito naman po ang ating mababasa. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa mga kasuklam-suklam na gawain ng mga taga-roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng mga anak bilang handog, na ginawa nga niya. Pansinin niyo po, no? Si Haring Ahaz, ay nakita po natin na ganito ang kanyang ginawa. Okay? So, warning na warning yan. Hindi pa nga sila nakakarating. Iyan ang isa sa pinakakabilin-bilinan ng Panginoon na pag nandun na sila, huwag nilang gagayahin yung practice ng mga taong pinaalis ng Diyos doon sa lupain kanilang ipapasakop ng Panginoon. Ang malungkot lang, mismong hari, di ba? Mismong hari ang nanguna, sabihin na natin, nanguna sa masamang practice o gawain. Hamakin mo yun, di ba? Ultimong anak niya, hindi siya binabasa ko po yung talata, mga kapatid. Na totoo lang, bang binabasa ko yung talata, feeling ko, bang ramdam ko na talagang walang kagatol-gatol. Ang totoo lang, habang binabasa ko yung account na yun, yung nasa 2 Chronicles chapter 28, arang ginawa yun ni Haring Ahaz na wala man lang kagatol-gatol o wala man lang second thought o dalawang pag-iisip na sunugin, ihandog yung kanyang anak. Pati grabe, no? Grabing kalalim ng kanyang, kumbaga, connection doon sa mga occult practices na yun. Sa mga ginagawa niya, alam na natin hindi ito magagawa ng isang matinong Una, kahit sabihin na natin wag na munang mga taong naniniwala sa Diyos kasi in fairness naman, may mga tao naman na kahit hindi naniniwala sa Diyos, di naman nila magagawa yun. Di ba mga kapatid? Pero ito si Haring Ahaz, no? Naturingang tunay na Diyos ang dapat kanilang pangunahing pinaglilingkuran, pero eto, mas pinaglingkuran ang masasamang espiritu. Alam nyo, mga kapatid, segue tayo pero konektado sa ating lesson. Marami ring marami ring talagang kahit sa atin ngayon na naturingang mga anak ng Diyos, pero mukhang mas mababait pa yung naturingang at mga sinasabi nating hindi mga tunay o wala sa tunay na pananampalataya. Di ba? So, itong punto na ito, sitwasyon na ito, sana ay gumising sa ating mga kaisipan, sa ating mga damdamin. Na since tayo ay anak ng Diyos, hoping and praying na tayo yung practices natin sa buhay, yung mga ating pong gawi, yung ating paniniwala, yung ating ginagawa, ay dapat yung mga bagay talaga, mga kapatid, yung mga bagay talaga na 100% genuine na sinasang-ayunan ng Panginoon. Mamaya, baka may mga tamaan dito sa aking sasabihin. Maya-maya, itutuloy lang natin. Okay, so ito na. Ito po ang sabi sa atin. Okay, huwag kayong, sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay,
Sino mang gumawa ng alinmang mga ito ay kasuklam-suklam. O, kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo, iyan ang dahilan kaya itinaboy ko ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga agima. Subalit ang mga ito'y ipinagbabawal sa inyo ng inyong Diyos na si Yahweh. Ay mga kapatid, natin yung pagpapaliwanag bago tayo maglagay ng ating mga extrang real, true to life, real na true pa, na talagang mga nangyayari sa buhay. Okay? So, tingnan natin paliwanag ng ating lesson. Okay? Separation from the occult is a matter of loyalty to God. Correct. Okay? Separation from the occult is what? Is a matter of loyalty to God. Tama. Kasi kapag sumangguni ka dun, kapag kumonsulta ka sa mga yun, ibig sabihin, hindi ka nagiging tapat. Hindi mo pinapakinggan. Alin? Kung pinapakinggan ang tagubili ng Panginoon, na huwag kang kukonsulta sa mga yan. Kayong lalapit sa mga yan. Kaya nga pinalayas ng Diyos yung mga yun dun sa lupaing pinagkaloob sa kanila. Kasi ganyan ang mga practices nila. No, mga kapatid? Nasabi dito, again, 1 Chronicles chapter 10, 13 to 14, applies this principle to the case of King Saul. Tama, di ba? Sa kaso ni Haring Saul, ang sabi dito, Saul. So Saul died for his unfaithfulness. Bakit daw po namatay si Saul? Doon lahat naman namatay, pero namatay siya na na hindi nagtatapat. Na disconnected ang kanyang relasyon sa Panginoon. Again, hindi issue dito kung mamamatay ka o hindi, kasi ang buhay talaga mamamatay. Pero ang malaking issue dito, kung mamatay ka, kumusta? Namatay ka bang konektado sa Panginoon? O kagaya ni Haring Saul na namatay, na disconnected ang kanyang relasyon sa Panginoon? Again, walang problema mamatay. Basta kagaya ng sinabi natin kagabi, na tayong dapat katakutan. Mamatay kung mamatay. Basta mahalaga, nasa Panginoon tayo. Ano kung mamatay? Ano kung mamatay? Bubuhayin naman tayo. Di po ba? Bubuhayin tayong maguli. At bibigyan tayo ng katawan na wala ng kamatayan. Di po ba? So, ano kung mamatay? Pero mahirap, patay ka na, kasi mangyayari po kasi, lagi natin sinasabi, kung namatay ka kay Kristo, o namatay ka sa Panginoon, patay ka, bubuhayin para bigyan ng buhay na walang hanggan. Pero kung namatay ka, nahiwalay o disconnected ang iyong relasyon sa Panginoon, patay ka na, bubuhayin para muling patayin. Mga kapatid, di po ba? Nakakalungkot yung ganong kapalaran. Pero tayo namimili. Tayo namimili. Ang Diyos hanggat maaari, katulad nitong si Haring Ahaz, di ba? Tingnan mo nga, hinaharangan na sana ni Prophet Isaiah. Tapos, pinagbabalik loob sa Panginoon. Challenge pang hingin ang anumang tanda na gusto niya, kasing lalim ng Siol, kasing taas ng langit. Pero wala talaga Tigas talaga ng tigas talaga ng puso Yung sinatawag natin ngayon, pusong bato talaga Itong si Haring Ahaz, mga kapatid. At ganoon din naman si Haring Saul, nakita po natin. So namatay siya, Namatay siya. Dahil saan? Dahil sa kanyang kawalan ng katapatan. He was unfaithful to the Lord. In that, he did not keep the command of the Lord. So, ibig sabihin, yung parallel o yung synonyms ng hindi siya faithful sa Panginoon ay hindi niya hindi niya sinusunod ang kalooban ng Panginoon o yung kautusan ng Panginoon. So, pag hindi ka faithful, talagang unfaithful ka. Pag unfaithful ka, hindi ka talaga susunod. Saan? Sa iyong, dahil unfaithful ka kung sino man ang iyong ka-agreement. And this time, ang pinag-uusapan natin ay yung agreement sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, at isa nga po doon, si Haring Saul, lalo't siya ang iniluklok na hari ng bansang Israel. Po ba, mga kapatid? So, namatay siyang unfaithful. Dahil bakit siya naging unfaithful? Hindi niya sinusunod ang utos ng Panginoon. Ibig sabihin yun ang nagpapakilala na talagang hindi niya sinusunod ang utos ng Panginoon
Kaya siya po unfaithful. Hindi siya tapat. Moreover, sabi dito, he had consulted a medium seeking guidance and did not seek the guidance of the Lord. Oh, tama po. O, yun nga. Ha? Oh, sa halip na ang guidance ng Panginoon kasi ang kanyang hilingin. Ayun. Guidance mula saan? Masamang espiritu. Ang kanyang ang kanyang hiningi. Therefore, sabi dito, the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, son of Jesse. Ayan. Talagang alam niyo po, nakita natin, again nakikita ko pong leksyon dito. Pansinin niyo po, nakikita ko pong leksyon dito. Talagang ang haba ng ang haba ng pasensya ng Diyos. Ang haba. Pero parang rin po, tama yung pelikula ni Fernando Po Jr., yung pamagat na, kapag puno na ang salop, dapat ng kalusin. Alam niyo po yun, no? Kapag puno na ang salop, dapat ng kalusin. Kaya mga kapatid, nakita po natin, dapat, again, wag naman sana nating wag nating abusuhin. Wag nating abusuhin ang kabaitan ng Panginoon. Wag nating ubusin ang kanyang pasensya. Yan po ang aking masasabi mga kapatid. Sa aking sarili, of course sa ating lahat, na given, na ang Diyos ay mapagpahinuhong. Na hindi niya nais sino man ay mapahamak. Kundi ang nais niya, ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Pero tandaan po, na gaano mang kabait ang Panginoon, gaano mang kahaba ang kanyang pasensya, nauubos din. Nauubos din, di po ba mga kapatid? Nauubos din. Kaya sana bago pa maubusan ng Diyos ng pasensya sa atin, katulad ng pangyayari sa buhay ni Haring Saul, katulad ng pangyayari sa buhay sa buhay ni Haring Ahaz, tayo po ay matuto na. Mga kapatid, tayo po ay matuto na. Balik na tayo sa Panginoon. At bago yung pagmumuni-munihang katanungan, naalala ko po, mga kapatid, di po ba? Lagi ko nang sinasabi pero ulit-ulitin ko. Si Haring Solomon, muntik na rin. Di po ba? Si Haring Solomon, muntik na rin. Dahil sa namuhay din siya ayon sa layaw ng mundo nung kanyang kapanahunan. Di po ba? Babae dito, babae roon. At dahil nga po yung iba sa marami sa kanyang mga babae, biro mo may 700 siyang asawa, may 300 pa siyang kabit, di 1,000 yun. At marami doon sa kanyang mga concubines, yung mga kabit niya, ay galing sa mga taga-ibang lupain. Na kung saan, yung mga practices ng kanyang mga naging kabit o mga babae, ay nadala niya. Pinagpapagawa niya pa ng mga pansyon. Parang ito rin si Haring Ahaz bago siya mamatay. Pagawa pa ng iba't ibang mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid. Pero ang kagandahan lang, pagkakaiba lang, kay Haring Solomon, kumpara kay Haring Saul at kay Haring Ahaz, ay bago mahuli ang lahat, napagtanto ni Haring Solomon na siya'y dapat manumbalik sa Panginoon. Kaya nga po na isulat niyang Ecclesiastes. Di po ba? At sa aklat ng Ecclesiastes, makikita po natin na noon sabi niya, walang kwenta ang lahat. Madalas niyang sinasabi, walang kwenta. Di ba? Walang kwenta. At the end of the day, isa lang ang nakita ni Haring Solomon na pinakamahalaga sa buhay ng tao. Ano yun? Ang matakot ka sa Diyos. Mga gilig kong kapatid kay Kristo. Yun po, ang matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Okay? So, kaya yung mga pagiwang-gewang pa po, mga kapatid ko kay Kristo, pag tayo pagiwang-gewang pa, opo, anytime, magbalik tayo sa Panginoon, tatanggapin tayo. Pero, binibigyan tayo ng babala. Baka masyado tayong mag-enjoy. Katulad
nangyari kay Saul at kay Haring Ahaz sa kanilang ginagawa na labag sa kalooban ng Panginoon. At ito yung kanilang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Wag naman ho sana nating danasin yun. Sana bago pa natin maranasan ang kamatayan, wag naman muna sana mangyari. Pero kung darating man tayo doon, ang mahalaga ay nakakonekta tayo sa Panginoon. Nakakonekta tayo sa Panginoon. Yan po ang ating yan po ang maging pangunahin nating mithiin sa buhay. Yan po ang maging pangunahing mithiin natin sa buhay. Actually, may mga tao talaga, bago yung pagbubulay-bulayan nating katanungan, may mga tao talaga na talagang committed, dedicated, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad na nga lang po mga kapatid, ang ating pong papansinin, ito pong ating, bagamat yung ibang Kristiyano ay tawag dito, hindi rin naman tinatanggap na totoong apostol ito. May mga Kristiyano ring hindi tinatanggap na si Apostol Pablo ay tunay na apostol. Pero sa ating mga Seventh-day Adventists, no problem tayo. Tanggap natin ang Apostol Pablo ay isang tunay na apostol ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, sabi niya, sa verse 7 na lang ng chapter 3 ng Philippians. Simulan ka po sa 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Parang magkaano, no? magka-sound, no? Magkapareho yung sinabi ni Haring Solomon at ni Apostol Pablo. Dati-rati nag-i-enjoy si Solomon sa kanyang buhay, politika, pagiging sikat na hari, pagiging maimpluwensyang tao, mayaman, babae dito, babae doon. Yun ang napapasaya siya noon . Don't tell me hindi siya masaya. Bakit kung hindi siya masaya? Bakit nag-asawa siya ng 1,000? Kasi nag-i-enjoy siya doon. Kung maaring yun ang kanyang iniisip na kaligayahan noon. Again, si Haring Solomon, mabuti na lang nakabalik. Si Apostol Pablo, anong sabi niya? Itinuring kaya, balik tayo kay Haring Solomon, sinabi niya, after niyang mapagtanto, wala palang kwenta yung mga bagay-bagay na aking pinahalagahan noon. Ano po yun? Pagiging makapangyarihan bilang hari. Parang sinasabi niya walang kwenta ito. Pagiging sikat, wala ring kwenta. Maraming kayamanan, wala ring kwenta. Babae dito, babae doon, wala ring kwenta. Ano lang naging mahalaga sa kanya? Ano lang maging mahalaga? Kaya sabi niya, introduction ng chapter 12, kabataan, alalahanin mo ang iyong manilikha habang ikaw ay nasa edad pa ng kabataan. Remember your Creator in the days of your youth. Daan niyo po At pagdating nga sa verse 13 and 14, ito ang wakas ng mga bagay. Matakot kayo sa Diyos. Napag-aralan po natin kagabi, ano yung takot na dapat nating ipagkaloob sa Diyos. Hindi yung takot na nanginginig tayo dahil tayo bubugbugin, papatayin. Kundi yung atin pong respeto. Magkaroon tayo ng respeto, pagpupugay, paggalang, pagmamahal sa ating Panginoon. Matakot kayo sa Diyos at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Ano nga sabi ng ating Panginoon Kristo? If you love me, keep my commandments. Di po ba? If you love me, keep my commandments. At ano nga sabi po? Ang pag-ibig, kapag yun ang nag-uudyok sa ating puso, sa ating pagsunod sa Panginoon. Ano ang sabi? At ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Po mga kapatid, So kapag pala talaga ang bumubukal sa ating puso ay ang ating pagmamahal sa Panginoon, wala na tayong problema. May kinalaman sa pagsunod sa kanyang utos, sabi nga, matik na yon. Matik na yon. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesukristo, kung ano ang puno, siyang bunga. Kung tayo connected sa Panginoon, normal na magbubunga tayo ng mga bagay na dapat makita sa atin na ikaliligaya ng ating Panginoon. Mga kapatid? Normal na yun. Normal na yun. Okay? At dito nga, ulitin ko sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng mga bagay pinapalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura
makamtan ko lamang si Kristo. Purihin ang Panginoon, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ano ho? Kaya tayo, tingnan natin, ano ba yung mga bagay na pinahalagahan natin, na baka naman sa pagpapahalaga natin ng mga bagay na ito, nawawala ang Diyos sa buhay natin. Di po ba? Alala po natin kagabi, yung ating pinagbulay-bulayang katanungan, ano ba yung mga bagay ng sanlibutan na dapat nating iwasan upang manatili yung pag-ibig ng Diyos sa atin? So, review nyo na lang po yung ating pag-aaral kagabi. At sa pagbubulay-bulayan nating katanungan bago tayo mag-iwahiwalay, ito po yung atin pong katanungan sa gabing ito. Ay dito. Look around at your own life, at the influences around you, and what subtle ways are you exposed to the principles behind the occult and various manifestations of spiritualism. And even if you can totally avoid them, what can you do to minimize their influence upon you or your family? Ayan. Mga kapatid, hinaan ko lang ito napag-usapan ko yung mga kukulam, nakikonsulta sa masamang espiritu. Sa po dito sa binasa natin, yung mga tatawas. Ang kapatid, hinaan ko lang ito ang kapitbahay namin, nabanggit ko na sa inyo minsan. May matanda dito. Mabait po kung mabait po. Pero, kung totoo lang, siya po yung nanghihilot. Nagpapahilot din po ako. Nagpapahilot ako kasi hilot siya. Pero, meron po siyang isang practice na hindi ko po, siyempre, i-recommenda. At lalong-lalong, hindi ko ipapa-practice sa aking pamilya. Alam niyo po kung ano? Madalas, may mga pumupunta rin dito sa kanya na nagpapatawas. Mga nagpapatawas, mga kapatid. Mga nagpapatawas. Nay, puntahan mo nga doon yung, itawas mo nga kasi bigla na lang nilagnat yung anak ko. Kanina okay naman eh. Mga kapatid, sa totoo lang, may mga kapatid tayo na nagsisettle, alam nyo po, may mga kapatid tayo na nagsisettle kahit sa mga albularyo. Okay lang yung mga pahid-pahid o tapal-tapal ng dahon dahil halamang gamot. Okay yun, di natin inano yun. Pero yung puntak sa albularyo, tatapalan ka to tapos tatawasan ka. Naku. Yung iba, porque hindi ma-detect ng doktor muna yung sakit sa umpisa, hindi makita ng doktor ipatawas nga natin. Siyempre yung albularyo, naku, meron kayong naapakan sa likod ng bahay. Ganun na agad, di ba? Ganun na agad. Mga kapatid, wag po kung kinakailangang mamatay na lang tayo kaysa labagin natin kalooban ng Panginoon. May mga kapatid na may mga ganyang sitwasyon. Kasi marami na akong kilalang ganyan, di na ako magbabanggit. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sa doktor, pati sa mga albularyo kumukonsulta. Sa mga albularyo kumukonsulta. Mga kapatid, medyo pasensya na kung kayo may mga kamag-anak tinatamaan ng ganyan. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay sa pool. Magbago mga kapatid, magbago. Again, sabi po, iwasan. Nga natin kasi baka sabihin nyo, Deuteronomy, chapter 18, balikan natin yun. Talagang, it's magandang balita. Talagang mga tatawas tatawas yung binanggit, Sabi dito, simulan natin sa G's. Sino man sa inyo huwag magsunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ang mga mananawas at sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Ang kapatid, kasi talagang grabe. Mga mananawas. Dalawang istorya bago tayo mag-iwahiwalay. Una, yun sa sarili. Sabagay, pareho ko po pareho ko pong karanasan. Una, yung doon muna nagko-crusade po kami diyan sa may Santo Tomas, Pampanga, naalala ko po. Crusade kami diyan.
Yung mga kasama ko, yung mga dati na yung mga, ano pa lang sila, mga church pastor pa lang. Isa doon ay si Pastor Bjorn Capiendo, yan ay si Pastor Jewel Montojo. Mga ordained pastor na sila Pastor Raul Riquito. Aba mga kapatid, isang araw, nagbasketball ng tanghali yung aking anak at yung ibang mga kasama doon sa team. Pagdating ng hapon, si Pastor Japet at si Dongdong ay suka at, sorry po sa mga kumakain, nagsuka at nagre-release. Alam nyo na po, nag-LBM. Aba sabi ng mga dahil pasok-pasok sila sa pasok-pasok sila CR, palitan sila ni Dongdong, yung anak kong lalaki. Sabi ng mga tao doon nakapaligid, mga umaattend sa aming mga umaattend sa aming crusade. Brad, pastor, ipatawas nyo. Ay ko, bakit? Ay nagbasketball po kasi sila kaninang halos tanghaling tapat. Doon sa basketball court, marami pong napagkakatuwaan doon ng nuno o kaya duwende. Ipatawas nyo po. Sabi ko, biniro ko, tawas! Kamura-mura ng tawas sa amin 5 piso ka. Sa totoo lang, siyempre, biniro ko lang, pero talagang wala tayong balak maganon. Maya-maya, alam niyo mga kapatid, alam niyo kung nangyari? Ako na rin. 3 na kami ngayon. Labas-pasok sa yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, kaya pala, parang na-food poison po kami. Kasi, yung tulinga na aming inulam, na aming inulam, hindi na yata sariwa, nilaga. Nako mga kapatid, na-food poison po. Sa 8 pastor na kasama ko, 6 din doon ang biktima. Si Pastor Bjorn lang ang hindi na biktima at si Pastor Riquito. Mga kapatid, hamakin niyo yun, ipapatawas kami kasi daw nanuno ng o kaya napagkatuan ng duwende dahil nag-basketball ng tanghaling tapat. Mga kapatid, ganun ganun So, kaya wag po kayong wag po kayong magpapaniwala. Isa pa. Way back, na nga ito? 2002? Nahuli po ako ng LTO. Diyan po sa may Panikitarlac. Sakto, meron pa kaming best friend na taga Dagupan, si Brother Bayani Aguirre. Pumunta ako sa kanya sa Dagupan. Sabi ko, samahan mo nga akong kunin yung lisensya ko sa Panikitarlac. Along the way, habang hinihintay namin yung release ng aking lisensya, pumunta kami sa tita niya. Ang tita niya that time ay 17 years ng byuda. Nung kumustahin ng aking best friend, si Bayani Aguirre, yung kanyang tita. Ante, kumusta naman po ang inyong buhay? Kumusta naman? Byuda na siya for 17 years sabi ng kanyang tita. Okay naman anak. At least kahit matagal nang patay ang tito mo, tuwing birthday niya, nakakausap ko siya. Nagulat ako mga kapatid. Patay na yung asawa niya, pero tuwing birthday niya, nakakausap daw. Kaya na-curious ako, sabi ko, tita, paano niyo pong nakakausap yung asawa niyo? Sabi niyo, 17 years na siyang patay. Sabi niya, may tao akong tinatawag, at yung taong tinatawag ko, tinatawag yung kaluluwa ng aking asawa. Kung nakakausap niyo po, oo anak, nakakausap niyo. Sabi ko po sa matanda. Sabi ko, nanay, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Ayaw naman anak, sabi ko, nanay. Wag ko kayo masasaktan Pero sa totoo lang, 17 years na kayong kinakausap ng demonyo. So umpisa Bakit? Sabi ko, nanay, hindi po totoong asawa niyo nakakausap niyo. Demonyo po yun o isa sa mga anghel ni Satanas. Medyo nasaktan yung matanda. Pero sabi niyo, nanay, naniniwala kayo sa Biblia. Binasahan ko po, siyempre alam natin, ang patay, wala nang pakialam, hindi na aahon pa, hindi na babalik pa, kahit nga yung banal, hindi muna aakyat sa langit, hindi magpupuri. Medyo kung nanay, sino ang kakausap nyo? Pinunta po natin, of course, sa 2 Korinto. Di po ba? Anong sabi doon? Na wag nang magtaka sapagkat ang helma ni Satanas ay nagpapakunyaring anghel ng kaliwanagan. Di po ba, mga kapatid? Kaya, nagulat man yung matanda, siguro sa umpisa ay na-shock po siya. Okay? Pero, at least, napahatira natin siya ng pabalita. Okay? Mga kapatid, so kung hindi man natin papaalis, at least tayo mismo. Kaya yung mga susunod mga kapatid, kung may mga kamag-anak kayo dyan na
may sakit, hindi agad ma-detect ng doktor, wag na wag pupunta sa albularyo ha. Wag na wag ha. Wag na wag pupunta sa albularyo. Sigurado tatawasin lang. Tatawasin lang kayo. Maliwanag ang sabi ng salita ng Panginoon. Huwag kayong i-engage sa ganyan. At again, kung kinakailangang mamatay, ang mahalaga na matay tayong konektado sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ha? Kung kinakailangang mamatay, ang mahalaga na matay tayo, na konektado tayo, at sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Ha? O yan. Kaya, ayan sabi dito, kung hindi man natin maano, and magagawa nating control. O, di ba? Mga kamag-anak nga natin, huwag natin re-recommenda. Okay lang, pahilot-hilot, pero yung nasa din ng tao, tatawasin nila ako. Wag po, ha? Hanggat maaari. Anyway, nagpapayo lang naman po ako. Kayo pa rin ang magdedesisyon. Ha? Pero sana nga po, ay lahat tayo nagkakaisa. Ha? Lahat tayo nagkakaisa. Kung meron man tayong dapat gawin, ano nga po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, mga kapatid? Ha? Ano po ang sinasabi ng 1 Corinthians 10:31? Kung tayo umiinom, o kung tayo kumakain man, o ano man ang ating ginagawa. Tandaan po natin ha, tayo kumakain, tayo umiinom, o ano man ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa pagluwalhati sa ating Panginoon. O ayan mga giliw kong kapatid kay Kristo, maraming salamat. At ako po ay nagpapasalamat na tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon na tayo ay muling makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. At sabi po dito mga kapatid, basta tayo ay handang sumunod sa kanyang kalooban mga kapatid. Okay? So, yun po ang ating gawin. Kasi wala tayong ibang dapat na pakanaisin sa ating buhay. Kundi ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Inari kong kalugihan ng lahat basta makamtang ko lang Kristo. Basta ang bottom line, lahat ng ating gagawin ay dapat maging ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So ayan, sa mga giliw kong kapatid kay Kristo, tayo po ay muling nagpapasalamat. Kagaya po ng aking sinabi, ako po hihingi hingi po ako ng paumanhin na atin pong hindi muna makakapag-shoutout dahil pupunta po ako sa burol ng aking tita. Pupunta po ako sa burol ng aking tita. Nalangin niyo po, biro mo yung tsahin ko na to. Blessing na rin. Bakit po? Again, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung tsuhin ko po, yung asawa nitong tita ko namatay bago yung bagyong Ulysses. Tapos, wala pang 2 linggo, namatay naman yung first cousin ko, anak po nitong tito at tita ko. Siyempre, sama na ng loob ng tita ko, asawa niya, bigla namatay yung anak. Ngayon, yung tita ko na yan, siya po uli ngayon. Siya po naman ngayon ang patay. Mixed emotions. Malungkot, siyempre, kapatid ng tatay ko, 6 sila, isa na lang ang tira, yung bunso. Hindi man kayo makakarelate kahit sabihin ko kung sino, Pero isa na lang po, sa 6 na anak, isa na lang yung natitira. Yung auntie namin na nasa Antipolo. Pero masaya na rin sa kabilang banda dahil hirap na rin ang aking tita. Physically speaking, marami na rin po siyang sakit. Namamanas na nga po yung kanyang katawan. Pero yun nga, masaklap Pinag-uunahan pa siya kaya alala ko po nung inililibing yung aking first cousin, talagang iyak yung tiyahin ko na yun. Magang-magana yung mga katawan. Sabi ko mukhang hindi na rin magtatagal yung buhay ng auntie ko. Pero sabi ko sana naman Panginoon, palampasin man lang itong Christmas at New Year. Lumampas naman. At yun nga, 4 days ago, namayapa na po siya. At bukas po ay amin na siyang ihahatid sa kanyang pansamantalang hantungan. At speaking of mga namamatayan,
nakikiramay din po kami kina Sister Connie Tabuldan. Siya po naging treasurer namin sa Tinig sa Ilang. Yun din po ang isa sa malungkot, yung kanyang anak na si Coco. Kung hindi ako nagkakamali, sila Coco at si Dangdang ay magkakasing edad lang. Namayapa na rin po itong kabataan na ito na masigasig pa rin din sana at committed po siya, ang kapatid. Committed po siya sa tawag dito, sa paglilingkod din sa Panginoon sa pamagitan ng music ministry kasi pinagkalooban sila ng Diyos ng tawag dito, talento sa pag-awit kasama ng kanyang kambal na kapatid na si Hani. So sa pamilya po ni Sister Connie Tabuldan, kami po ay buong puso, taos-pusong nakikiramay sa pagpanaw, napakaagang pagpanaw. Hindi ako nagkakamali, nasa 22, basta I think nasa early 20s lang itong si Coco. So hindi siguro lalampas ng 23 to si Coco. So, last year pa nalaman ko po may tumor siya at inilaban naman po natin. Ginastosan ng pamilya ni Sister Connie at pinag-pray. Pero bumigay na rin po. Kaya muli, nakikiramay tayo kay Sister Connie Tabuldan. At muli, maraming salamat. Habang marami pa po kayo dyan, mga kapatid, habang marami pa po kayo dyan, ay muli ko pong hihilingin sa inyo na tawag dito, sana po ay patuloy niyong i-follow o yung mga hindi pa po nakaka-follow, ay i-follow niyo po ang ating Facebook page, Paglapit kay Kristo. Okay po? At sa mga hindi pa po nakaka-like, paki-like naman po ng ating Facebook page. Follow and like. At sa mga gusto naman sa YouTube, ay nandun po yung ating YouTube channel. Nandiyan na rin po, naka-type na po dyan sa ating comment section yung ating link sa YouTube. So, sa gusto pong mag-subscribe, paki-subscribe naman po. Kung hindi nyo alam katulad ko mag-subscribe, magpatulong po kayo. At paki-hit din po ang notification bell, mga minamahal kong kapatid. So, again, follow at like sa Facebook, Paglapit kay Kristo, subscribe, and hit the notification bell sa atin pong YouTube channel. At muli, maraming salamat po sa atin pong mga kapatid na walang sawang sumusuporta sa ating programa sa pamagitan po ng inyong mga pananay. Again, bukas na po ako babawi kung lulubin ng Panginoon sa pag-shoutout at sa mga prayers natin. Okay? Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos. Lubos po akong nagpapasalamat na kayo nariyan. Lubos po kaming naaaliw na binibigay niyo sa amin ang liwanag upang kami makalakad ayon sa iyong kalooban. At sa gabing ito, muli na naman po kami natuto ng mga aral na dapat na matutunan. Pinakamahalaga ay ang paglakad at pagsunod sa iyong kalooban. Na may lagi kaming turuan na gawin kung anuman ang mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa iyo, o aming Panginoon. Aking mga kapatid sa buong mundo, saan mang dako sila naroon, ay inyo po nawang pakaingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, patuloy na iparamdam ang inyong pagpapala, at higit sa lahat ang inyong pagmamahal. Patuloy din kaming gamiting ilaw at asinan sa libutang ito, upang kami maging mabisang kamanggagawa o daluyan ng pagpapala na nagmumula sa inyo. Sa mga kapatid na may mga karamdaman, inyo po nawang dalawin, hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. At sa mga pangangailangang pinansyal ay patuloy po kaming alalayan. O nawa, Panginoon, ang aming mga sarili ay lubusan naming maitalaga. Tulungan kami sa aming mga panlulupaypay. Tulungan kami sa aming mga kinatatakutan, na sa halip na ituon namin ang aming mga kaisipan sa mga problemang dumarating, naway mas ituon namin ang aming mga puso't isipan sa iyong dakilang pag-alalay at dakilang pangako na hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po
sa pagdinig sa iyong dalangin, pagkat tinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng ating Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O yan, muli mga gilig kong kapatid kay Kristo, ako po'y nagpapasalamat na kayo nariyan. At muli maraming salamat sa mga nagsishare ng ating program. Sino man po kayo, bahala na po ang Diyos na gumanti po sa inyo. Di ko kayo masusuklian sa inyong ginagawang pagsuporta sa ating programa, panunood, pananalangin, at yung iba natin mga kapatid na hindi man nagpapabanggit ng pangalan. Salamat po sa inyong pagtuwang financial, hindi po bagamat di regular, sa nagugulat ka na lang, Brother Richard, ako'y tutulong. Brother Richard, konting maraming salamat po sa inyo. Kayo ang buhay na patotoo na talagang pag tayo'y naglilingkod sa Panginoon, lalo't magtatapat, ay hindi po tayo pababayaan. Ano po? So muli mga kapatid, sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, patuloy ko pong ipinapanukala sa aking sarili na kung luluobin ng Panginoon hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gagamitin at gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. At ako po'y super proud na ako'y kaanib ng iglesyang ito, na atin pong pinaniniwala ang nalabing iglesia sa huling kapanahunan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sana'y kayo din ang maging panukala ng bawat isa. Magkaisa po tayo ng maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, at maging sa buhay, umabot man ang kamatayan. Kayo at ako ay pare-parehong maglilingkod, mananatili, magtatapat, at magtitiwala sa ating Panginoon. Ayan mga kapatid, muli maraming salamat po sa inyo. Hindi po tayo matatapos na hindi ko sinasabi ito. Lagi nyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyo, kasama na rin po ako, tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Sa mga nagpapasalamat po, ako pong higit na dapat magpasalamat sa inyo. Lulubin ng Panginoon, pansamantala. Gawalay tayo, lulubin ng Panginoon, hindi pa man. Bukas po ng gabi, muli tayo magkita-kita upang patuloy na pag-aralan ang nalalabing paksa ng ating leksyon para sa linggong ito. Kaya mga kapatid, hari nawa, pare-pareho tayong paintulutan ng Panginoon na sa kinabukasan, tayo po ay patuloy pang nagtataglay ng ating buhay at kalakasan. Bye-bye for now mga kapatid. Once again, if God's will, babawi po ako bukas ha. Bye-bye. Pray for me. God bless.